Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Ang malamig na hangin ng bagyo ay tila may dalang babala. Sa loob ng bahay, mahimbing ang tulog ni Miguel sa pagitan nina Marco at Isabel. Pero sa labas, 3 sasakyang itim ang huminto sa kakahuyan. Bumaba ang mga armadong lalaki, itim ang kasuotan, walang insignya. Tahimik. Mabilis. Sanay. Isa ang nagsalita sa earpiece. Alpha team in position. Target house locked. Move in. Sa loob ng bahay. Biglang bumukas ang isang security alert sa burner phone ni Marco. Nagpakita ang infrared scan, may 5 hanggang 6 na target, palibot sa bahay. Isabel, bulong niya habang ginising ito. Gumising ka. May pumasok. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kinuha ni Marco ang emergency duffel bag, baril, mapa, secured tracker, at body armor para kay Miguel. Tinulungan ni Isabel si Miguel magbihis habang umiiyak ito sa gulat. Mommy, bakit po? Anak, susunduin tayo ng mga halimaw. Pero hindi tayo magpapahuli, okay? At dumating ang unang pagsabog. Boom! Sumabog ang harapan ng bahay. Nagkabasag-basag ang salamin, umalingaw-ngaw ang sigaw ng metal at kahoy. Move, sigaw ni Marco habang hinila si Isabel at Miguel papunta sa back exit. 3 armadong kalaban ang sumugod sa loob pero walang panahong maghintay si Marco. Bang! 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 Isang mabilis na galaw. 1, 2, 3, bagsak agad. Isabel, armado rin. Tumama sa isa pa habang papasok. Huwag mong hawakan ang anak ko. Sa likod ng bahay may isa pang kalaban. Nahuli sila sa daan. Nakaharang. Hawak ang rifle. Nakatingin kay Miguel. Ngunit bago siya nakaputok, tumakbo si Marco, buong lakas, sinunggaban ang lalaki at itinumba. Isang suntok. Isa pang bala. Bago ito binawian ng buhay, may nasabi ito. Hindi niyo siya maitatago. Anak siya ng proyekto. Siya ang susunod na Blood Star. Tumakas sila. Sakay ng isang lumang SUV, tumakbo sila sa direksyong hindi signalado. Papunta sa isang safe house ni Marco sa Benguet. Habang umaandar, umiiyak si Miguel. Takot na takot. Daddy, mommy, sila ba yung lalaking nasa panaginip ko? Napatingin sa isa't isa sina Marco at Isabel. Hindi nila alam kung paano nasasagap ni Miguel ang ganung mga detalye, pero alam nilang hindi ito normal. Sa safe house. Habang nagpapahinga, lumapit si Isabel kay Marco. Anong gagawin natin? Hindi na tayo ligtas kahit saan. Hinawakan siya ni Marco. Hindi na lang tayo ang lumalaban ngayon, Isabel. Anak natin ang gustong kunin. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Tahimik. Umiyak si Isabel. Buong higpit silang nagyakap. Hindi ko pinangarap maging ina ng isang target, Marco, gusto ko lang maging ina. At ikaw, ama. Pero ito na ang mundo natin. Huling eksena ng kabanata. Sa isang lihim na command center sa labas ng bansa. May isang babaeng nakaitim, nakatayo sa harap ng screen. Nasa edad 50, malamig ang mga mata. The Here survived. Initiate Phase 2. We're taking the boy alive.